Decommissioning process, so ang pagbabalik ng armas at pagbabalik loob ng mga miyembro ng MILF sa gobyerno ay bahagi ng framework agreement na nilagdaan ng gobyerno ng Pilipinas at MILF. Layon nitong ibalik sa sibilyan ang mapayapang pamumuhay ng mga rebelde sa kanilang komunidad. Alamin natin ang proseso ng decommissioning at ito sa ulat na aming kasama ang si Dina Pagibitan. Sino nga ba naman sa atin ang hindi naghahangad ng isang mapayapang komunidad, isang mapayapang pamumuhay? Marahil ito na nga ang siyang inaasam-asam ng karamihan sa mga taong naninirahan sa Mindanao, mga taong nakaranas at patuloy na nakararanas ng kaguluhan. Tila naging malaking pag-asa para sa mga taga Mindanao ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Gayunman, hindi maipagkakailang sumusuot ang Bangsamoro Basic Law sa butas ng karayom. Bahagi ng pagpapakita ng sinseridad ng MILF sa usapang pangkapayapaan. Proseso ng pagbabalik ng mga armas at decommissioning ng mga tauhan nito. Layo ng decommissioning na ibalik sa sibilyang pamumuhay ang mga rebelde. Bibitawan ng kanilang mga armas, mamumuhay na mapayapa at kapakipakinabang sa kanilang komunidad. Batay sa nilagdaang normalization annex ng gobyerno at ng MILF, gradual phasing o unti-unting decommissioning process o pagbabalik ng mga armas at tauhan ng MILF ang mangyayari. Sa unang bahagi ng proseso ng pagbabalik ng mga armas, nakatakdang i-turnover ng 145 Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF members ng MILF ang mahigit 70 high-powered na mga armas nito. Ang Decommissioning Body o IDB ang siyang responsable sa pag-iinspeksyon ng mga armas na ibabalik. Binubuo ang IDB ng 3 foreign experts kabilang sina Chairperson Ambassador Haydar Burke ng Turkey, Major Muhammad Ayman Shazwi bin Haji Abdul Rahim ng Brunei Darussalam at si retired Brigadier General Jan Erik Wilhelmsen ng Norway. Kasama rin sa IDB ang 4 na local experts na itinalaga ng parehong panig. Kabilang dito sina Professor Mario Aguha, retired Lieutenant General Ray Ardo, Von Alhak at Janati Mimbantas. Sa IDB sasailalim ang BIAF members, gayon din ang kanilang mga armas na ibabalik sa sila rin ang nag-iimplementa ng schedule ng decommissioning ng BIAF forces. Matapos ang pag-turnover ng mga armas, bibigyan ang BIAF forces ng kani-kanilang ID na nagpapatunay na decommissioned na sila. Kalakip ng prosesong ito ang pagbibigay ng inisyal na tulong pinansyal sa isusukong mga rebelde na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Gayon din ang pangkabuhayan para sa kanilang mga pamilya at komunidad. Enero ng nakaraang taon nilagdaan ng gobyerno ng Pilipinas at MILF ang huling bahagi ng normalization annex ng BBL sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang nasabing decommissioning ay kabilang sa huling 4 na annexes ng framework agreement ng gobyerno ng MILF. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.